Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Para po sa mga batang may autism po mga kababayan. Mayroon po akong tinutulungan ngayon kasi yung isa kong apo may autism po. Pan-therapy lang po nila mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Komentaryo lang po natin itong mga salot sa lipunan ito, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno na walang ibang ginawa kung hindi pagpiestahan ang pera ng bayan. Mga hudas, satanas, mga kampon ng demonyo na nang walang ibang inatupag kung hindi pagpiestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Kung hindi, lalong-lalo na ngayon, nagkaroon ng bagyo ngayon sa Cebu, lintik ang baha doon ngayon, mga kababayan. Kanino kayang project ang flood control doon? Hindi kaya kay Gwen Garcia? Ang aswang ng Cebu? Hindi kaya ganun mga kababayan? Pero nakakalungkot lang isipin na hanggang ngayon, nakaka-apekto pa rin sa atin ang flood control. Kung nakita nyo po ang bagyo sa Cebu, si Tino, matindi po ang sinapit ng taga Cebu, lalong-lalo na yung sa Talisay City. Halos po, 2 palapag ng bahay, lubog sa baha, mga kababayan. Ano kayang masasabi ngayon ni Gwen Garcia doon sa baha ngayon sa Cebu? Matutuwa kaya si Gwen Garcia o baka sisihin naman niya ang dating administrasyon, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot. Yan ang pagkomentaryo natin ng mga salot sa lipunan ito. Walang ibang ginawa kung hindi pagpiestahan ang pera ng bayan. Mga anak ni Satanas, mga kuratong, mga kawatan sa gobyernong ito. Lalong-lalo na yung nanunungkulan sa Malacanang, nakakala mo yung nagmamalinis sa sarili niya na wala daw siyang alam sa nangyayaring korupsyon sa kanyang pamumunuan. Yan ang nakakalungkot na ang presidente na walang alam. Ito lang bukod tangi na nagpo-propose ng budget at nagpepirma ng budget ng buong taon na walang alam, mga kababayan. So, saan na pupunta ang pera ng bayan? Yan ang nakakalungkot lang, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, pakinggan lang po natin itong interview ngayon ni Pampilo Lacson. Ngayon, parang pinamamalita niya na tuluyan na po talagang mamumuno siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang nakakalungkot lang nito mga kababayan, halos 1 buwan po natigil ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Simula nang lumutang si Gutesa, walang ibang ginawa ang administrasyong ito kundi tuligsain, sirain, wasakin at silipin ang affidavit ni Gutesa, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot. Hindi kaya bakit nahinto ang Blue Ribbon Committee at palabas lang nila, nag-resign si Lacson para tuluyang mahinto ang Blue Ribbon Committee. And yet, hinintay lang nila na makalipad ang mga taong witness na mag-collaborate doon sa kwento ni Orly Gutesa, saka na naman nila i-resume ulit, mga kababayan. Ang hearing. Hindi kaya ganun ang ginawa nila, mga kababayan? Inanap nila lahat yung mga tinutukoy mismo ni Lacson na mga tao na kasama ni Orly Gutesa doon sa pag-deliver ng pera, taga-tanggap ng pera, taga-deliver doon sa bahay ni Romualdez at ni Saldico. Ngayon, wala na yung mga tao na yun, nasa ibang bansa na daw, sumama na daw kay Saldico. Ngayon po, ano naman? Sino pa magko-collaborate doon sa hearing doon sa sinasabi ni Gutesa? Mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Pampilo Lacson. Hindi ko alam kung ano pa ba ito. Ano bang nangyari sa iyo, Ping? Ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman. If elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na huukli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa ano magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control ng That much diniscuss din namin na pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon.
Mhm. And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, Yan ang magandang tanong mga kababayan. Sigurado ba tayo na hindi kumikilos ang minority group mga kababayan sa Senado? Kasi, kumbaga sa yung desisyon kasi nito ni Lacson, parang malambot, di ba mga kababayan? Saka makakita, ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee, bigla kang mag-resign, tapos bigla kang babalik. Ano yun? Para bang nawasak ni Gutesa ang kanilang script, ay kailangan ihintay muna natin ito. Ito, sarili ko lang pong opinion ito, mga kababayan. Baka nung lumabas si Gutesa, sa halip na susundan kagad ng hearing, at ipatawag yung si Estrada at saka si Tiksay ba yun, doon sa sinasabi ni na pinapakita din mismo ni Pampilo Lacson, na picture kay Gutesa, na inuuhan naman ni Orly Gutesa na yan yung mga tao na yan ang mga kasama ko. Ngayon, biglang nag-resign si Lacson. Eh, siyempre, ano na nangyari sa Blue Ribbon Committee? Nahinto ng napakatagal na panahon, mga kababayan. Tuloy lang natin si Pampilo Lacson, mga kababayan. nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mhm. Pero ano yung nakikita niyong chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. Mukhang okay naman. Mhm. And then, sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ipakante niya. Mhm. So, tentative pa po yun. Yun, mga kababayan. Tamo, gano'ng kalambot ito? Nag-schedule na siya ng November 14, pero hindi niya pa alam kung matutuloy o hindi. Bakit pinamamalita mo na may schedule ka ng 14 tapos mayroon ka pang gustong kausapin? Baka nandito pa yun? Baka nandito pa yung, nyo? Hindi pa nabubuo yung script, mga kababayan? Ituloy lang natin siya, si Lacson, mga kababayan. Yun, sir. Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. Mhm. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally and surely. Mhm. So may nagsabi na po siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. Kasi base sa kwento, saka base do sa mga mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito ba? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Ang sinasabi niya, huwag daw mag-mention ng pangalan. Bakit? Sirang-sira na yung mga kapwa mo, Senador, Ping Lacson. Hindi mo ba alam? Pinalan nyo na nga ng kaso eh. Pero isang congressman doon sa February speech mo, wala ka malang pinatawag kahit isa. Binaling nyo lahat sa kapwa mo, Senador, Mr. Pinky Lacson. Di ba? Yan ang nakakalungkot yan, mga kababayan. Kasi, nag-privilege speech itong kulangot na ito. Bida daw siya. Siya daw yung nag-pull sa trigger na sinasabi ni BBM na siniwalat ni BBM ang mga kontraktor. At siya ang nag-pull the trigger. Pero, sa lahat ng sinabi niya, mayroon bang congressman na pinatawag siya doon sa kanyang committee? Mabuti pa si Marcoleta, pinatawag si Toby Chanco at sumipot naman. Bakit sa kanyang privilege speech, sa harap ng taong bayan, nagsalita siya, hindi niya malang pinatawag kahit isang congressman doon, mga kababayan? Tuloy lang natin sa kahibangan ni Lacson ang kanyang
sinasabi. Aming usapan. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue May Ribbon? conduit actually na nagparating. Mhm. Ano po ito? Government official? Kontratista? Sa Friday na natin malaman. Basta't marami namang ma-reveal doon. Kaya nga gusto ko makita mo na yung final na affidavit niya plus yung lahat ng supporting documents to back yung lahat ng kanyang sabihin. Kailan po yung submission niya ng final affidavit? Within the week, sabi ko sa kanya. Okay. How about Gutesa, sir? May info na ba sa whereabout niya? Kasi di ba sabi hindi siya mahanap? Yun nga eh. So, walang balita kay Gutesa. And that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap pa yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung Ay talagang gusto mo rin talaga malaman para makuha mo ang kukunin nyo, kasi hindi nyo makita si Gutesa, ang kukunin nyo yung kasama ni Gutesa. Para pa na rin po nag-spy nun, Mr. Lacson. Di ba pang-spy yun? Di ba po? Ano sa tingin mo, Mr. Lacson, hindi kaya pang-spy yun? Kasi bakit? Kung sinong kasama niya, yun ang kukunin nyo. Di ba po? O, tuloy lang natin sa kanya, si kahibangan niya, si Lacson. invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sue up. Hindi po nawawala si Gutesa. Kayo lang ang nagsasabi niyan. Magpatawag ka ng hearing, eksaktong araw, darating yan. Kahit walang supina mo. Darating yan, sir. Marines yun eh. May bayag yun, daladala niya araw-araw. Pero ikaw, magpatawag ka ng hearing, ba't mo nga kailangan pang isumon? Basta nagpalabas ka, mag-announce ka dyan, o Early Gutesa, mayroon tayong hearing dito. Imbitasyon man siya o wala, pwede siyang pumunta. Dahil dati na siyang nanumpa dyan. Di ba po, Mr. Lacson? O, ang sinasabi mo, tuloy lang natin siya, mga kababayan. Yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no, in his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanya mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang dipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay, sabi, Gutesa. no, kay Congressman Saldico sa Europe. Yun nga, yung mga kababayan, yung witness na sinasabi ni Senator Bato, nag-join up na kay Gutesa. Kasi nga, hininto mo eh. So, malay natin, baka nakausap nyo na rin yung tao. O nakausap na ni Saldico. Pero kung hindi mo hininto yung hearing, di sana nalinawan na tayo ngayon pare-pareho. O ngayon, balik na naman tayo. Kung sino na naman yung hahanapan mo ng collaboration yung statement ni Gutesa. Ay paano naman yung witness mo? Siyempre, hahanapan din ng collaboration yon. Sigurado ka ba may collaboration na kasama yon, Mr. Ping Lacson? Baka naman hindi naman wala ng collaboration yun. Baka siya lang din mag-isa. Dokumento, madaling gawin na ngayon yan. Di ba po? Alam naman po natin ang katotohanan. Kung hindi mo hininto yung hearing at pinagpatuloy mo lang, malinaw na sana sa sikat ng araw ngayon. Ang kaso mo, hininto mo, nag-i-NRT ka, nag-resign ka, babalik ka rin pala. Hindi ba nuknukan ka ng walang kabayag-bayag, Mr. Lacson? Yun ang ano sa'yo. Mr. Ping Lacson, medyo may edad na po tayo. Sabi mo, huling balik mo na sa Senado yan. Gumawa ka na ng tama para sa mga tao na pinaglilingkuran mo. Huwag ka nang maglingkod dun sa tao na sa
nasa nag-uutos sa inyo kung anong dapat yung gawin at kung ano yung script na nandyan. Yun ang sundin ninyo. Maawa po kayo sa taong bayan na hindi pa ipinapanganak yung mga magsyota na anak nila, may utang na, mga Mr. Ping Lacson. Maawa po kayo. Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano.